Good morning, everyone. So, ang napili ko pong tula na isinulat ni Dr. Jose Rizal ay may pamagat na If So. So, ang tulang ito ay nagpapahayag ng isang malalim na damdamin ng pag-asa at pagtitiwala sa gitna ng kahirapan at paghihirap. Ito ay parang isang panawagan sa pagkakaisa at pagkilos para sa isang mas magandang kinabukasan. Sa unang stanza, ang nakalagay doon ay thought and heart are truly united now. Ito ay nagpapahiwatig ng mga tao ay nagkakaisa sa kanilang layunin at paniniwala. Ang kanilang mga salita at damdamin ay nagtutugma na nagpapakita ng isang malakas na determinasyon. Sweetheart is moving away, happy is moving away. Ang sweetheart at happy ay maaaring tumutukoy sa mga bagay na nakasanayan, mga kaaliwan, o mga bagay na nagbibigay ng kagalakan. Ang pagkaalis nila ay nagpapahiwatig ng pagbabago, pagsubok, o pagkawala ng mga bagay na dating minamahal. People who were conquered and surrendered. Ito ay naglalarawan ng isang nakaraang panahon ng pananakop at pagsuko. Ang mga tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ibang mga tao at ang kanilang kalayaan ay nawala. And the neglect of the teacher. Ito ay maaaring tumutukoy sa kawalan ng pag-aalaga o paggabay mula sa mga pinuno o mga taong may kapangyarihan. Sa ikalawang stanza ay nakasulat doon ay ito. But the sun will rise again. Ito ay simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ang pagsikat ng araw ay nagpapahiwatig ng pagdating ng isang bagong panahon. Isang panahon ng pagbabago at pag-asa. Trying to save the oppressed people. Ang tula ay nagpapahiwatig ng isang hangarin na iligtas ang mga tao mula sa pang-aapi. Ito ay nagpapakita ng isang pangarap para sa kalayaan at katarungan. It will come back and exist again. Ang Tagalog name in the world ay sumisimbolo sa pagkakakilanlan at kultura ng mga Pilipino. Ang pagbalik nito ay nagpapahiwatig ng panunumbalik ng kanilang dignidad at kapangyarihan sa mundo. Sa ikatlong stanza, ang mga nakalagay naman dito ay we will shed blood and blood. Ito ay isang matapang na pagpapahayag ng handa na mag-alay ng sakripisyo para sa kalayaan. Ang pagbubuhos ng dugo ay isang simbolo ng pagiging handa na lumaban para sa kanilang mga karapatan. Only those of the fatherland can be redeemed. Ito ay nagpapahiwatig ng isang malakas na pagmamahal sa sariling bayan. Ang pagtubos ay posible lamang sa pamamagitan ng pagkilos ng mga tunay na anak ng bayan. As long as the appointed time is not set, honey will be quit. Take a nap.
Ang hani ay maaaring tumutukoy sa tao na nanatiling tahimik at hindi kumikilos. Ang pagtulong ay nagpapahiwatig ng pagiging pasyensya at paghihintay ng tamang panahon para kumilos. Ang tula na ito ay nagpapahayag ng isang matinding pagnanais para sa kalayaan at katarungan. Ito ay isang panawagan sa pagkakaisa at pagkilos para sa mga Pilipino. Ang pag-asa sa muling pagsikat ng araw ay nagpapahiwatig ng paniniwala sa isang mas magandang kinabukasan, kung saan ang mga Pilipino ay makakamit ang kanilang tunay na kalayaan at pagkakakilanlan. Ang tulang Ipso na isinulat ni Dr. Jose Rizal ay nakatuon sa kalayaan para sa ating mga Pilipino. So, kailangan na pahalagahan at alamin natin ang tulang ito.